Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na pagtatapos. Matapos ang lahat ng laban, sakripisyo, at pagtataksil, nagawa kaya ni Marcus at Gabriel na iligtas ang isa't isa at maibalik ang kapayapaan sa Pilipinas. Sa finale ng Blood vs. Duty, isang napakatinding eksena ang naganap nang muling malagay sa panganib ang buhay ni Gabriel. Habang nakabitin sa bingit ng kamatayan, pilit siyang iniligtas ni Marcus. Ayaw na niyang mawalan muli ng kapatid matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa huling sandali, nagtagumpay si Marcus na may ligtas si Gabriel. Pareho silang ligtas na nakabalik sa kanilang pamilya at muling nagkaroon ng pagkakataong magsimula ng panibagong buhay. Kasabay nito, kinumpirma ng mga awtoridad na nabigo ang malaking plano laban sa pamahalaan. Dahil sa katapangan ni Marcus Reyes at Jalil Abubakar, naligtas ang panggulo at napigilan ang pagtatangkang guluhin ang buong bansa. Tuluyan ding nalinis ang kanilang mga pangalan matapos mapatunayang sila ang tunay na mga bayani. Samantala, si General Manuel Carrillo at ang kanyang mga kasabwat ay nahaharap na ngayon sa batas dahil sa kanilang mga krimen. Sa isang seremonya, personal na nagpasalamat ang Pangulo kina Marcus at Jalil dahil sa kanilang kabayanihan at sakripisyo. Ipinakita rin ng buong bansa ang kanilang suporta at paggalang sa dalawang lalaking hindi sumuko kahit sa pinakamapanganib na laban. Sa pagtatapos ng kwento, nagkaroon ng emosyonal na pamamaalam sa pagitan ng dalawang pamilya. Bagamat hindi sila magkadugo, pinatunayan nilang ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pagmamahal, tiwala, at pagtanggap. Isang bagong simula ang naghihintay kina Marcus, Gabriel, at Jalil habang dala nila ang pag-asang mas magiging payapa ang kanilang kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. Sa tingin mo, naging karapat-dapat ba ang ending ng Blood vs. Duty? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments.